Sinabi nila sa'yo, mabait ka sa kanya. Nangako sila. Tratuhin mo lang siyang parang reyna at mananatili siya. Nagsinungaling sila. Naramdaman mo na ito? Ang nakakabinging katahimikan matapos mong mag-double text, ang malamig na sagot pagkatapos mong ibuhos ang puso mo, ang kirot sa dibdib nang ibinigay mo ang lahat at iniwan ka pa rin niya. Hindi ka nag-iisa. Lahat ng lalaki dumaan na diyan, naghahabol, umaasa at nagdarasal na mapansin na rin sa wakas ang halaga mo. Pero hayaan mong itanong ko ito. Kung ikaw ang premyo, kailangan mo bang humabol? Malapit mo nang malaman kung bakit lahat ng itinuro nila tungkol sa mga babae, relasyon at pagiging mabait na lalaki ay dinisenyo para manatili kang mahina. Hindi ito simpleng pampalakas ng loob. Ito'y isang brutal, walang filter na session ng katotohanan. Yung klase ng katotohanan na gigising sa'yo. Matututuhan mo kung bakit ang pag-ignore sa mga babae ay hindi taktika o pick-up strategy. Ito'y isang pilosopiya ng buhay. Ang lalaking nag-i-ignore ay hindi bastos. Siya ay makapangyarihan dahil ang pag-ignore sa kanya ay hindi tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa pagbawi mo ng sarili mo. Malapit mong matuklasan ang pinakabihirang uri ng kapangyarihang maaring taglayin ng isang lalaki. Kontrol sa emosyon. Kapag mayroon ka nito, sila ang hahabol, sila ang magmamakaawa, sila ang susubok, at sila ang bibigay. Pero mangyayari lang ito kung masasanay ka sa katotohanan ito. Kaya kung sawa ka ng mag-ghosting, ma-reject, magamit, hindi mapansin o maloko, makinig ka ng mabuti. Dahil ngayong araw magbabago ang kwento mo. Magkomento ang kinin ng kontrol at yakapin ang kalayaan. Kung handa ka nang bawiin ang kapangyarihan mo at hindi na muling magmakaawa para sa pagmamahal, intindihin ito. Ang mga lalaki ngayon ay nasa ilalim ng atake. Pinalaki ka para pagsilbihan siya. Tinuruan kang ang halaga mo ay nasa dami ng atensyon, effort, pera at oras na ibibigay mo. Sinabi sa'yo na maging malambot, laging available at bukas sa emosyon. At ano ang nakuha mo kapalit? Katahimikan, kalituhan at pagtanggi. Ikaw ang nice guy na ginawa niyang backup habang hinahabol niya. Yung halos hindi man lang nagre-reply sa kanya, hindi mo kasalanan. Niloko ka, na program ka, pero hindi mo na kayang manatiling tulog. Bawat araw na patuloy mong ibinibigay ang kapangyarihan mo sa isang taong hindi naman rumirespeto nito. Unti-unti kang namamatay sa loob. Hindi lang ito tungkol sa mga babae. Ito'y tungkol sa buhay mo. Kapag hinabol mo siya, nawawala ang misyon mo. Kapag inuna mo ang mood niya, kumukupas ang kumpiyansa mo. Kapag inikot mo ang araw mo sa validation niya, nakakalimutan mo kung sino ka. Dinaya ang mga modernong relasyon. Hindi dahil masama ang mga babae, kundi dahil tumigil ang mga lalaki sa pamumuno. At bawat lalaking nakakalimot niyan, nagdurusa. Hindi ito tungkol sa galit, ito'y tungkol sa katotohanan. At ang katotohanan ay ito. Kapag naramdaman niyang kailangan mo siya, nawawala ang respeto niya. Hindi dahil malupit siya, kundi dahil ganon talaga siya naka-wire. Malapit mong maintindihan kung bakit epektibo ang pag-ignore. Hindi para maglaro ng laro o maging malamig, kundi para bawiin ang hindi mo dapat ibinigay, ang presensya mo. Ngayon, may isang bagay na maglalagay ng lahat sa tamang lugar nang mas mabilis kaysa sa anumang nakita mo noon. The Stoic Relationship Blueprint ebook para sa mga lalaki. Malakas ito. Raw, ginawa para sa'yo. Nandito lahat ng katotohanang hindi sinabi sa'yo, lahat ng kasangkapang hindi ibinigay sa'yo, at lahat ng estratehiyang kailangan mo. Hindi lang para mas gumaling sa pakikipag-date, kundi para mas tumibay ang buhay mo. Idinisenyo ito para maging mas matalim ka, emosyonal na hindi matitinag, at maging lalaking hindi iniiwan ng babae, kundi pinaglalabanan nilang makasama. Available na ito ngayon, pero hindi magtatagal. Hindi ito kaalaman na dapat basta-bastang ikalat. Bihirang kaalaman ito. At ngayon lang bukas sa publiko. Iilan lang ang kikilos. Iilan lang ang handang magbago. Kapag binasa mo ito, mararamdaman mo na parang nagkaroon ng manual ang boses sa loob ng isip mo. Ang video na ito ang pintuan. Ang librong iyon ang buong sandata. Ngayon magsimula tayo kung saan lahat ito nag-uumpisa. Pagnanais. Ang kapangyarihan ng hindi matitinag na lalaki gusto ng babae ang hindi niya kayang makuha. Hinahangad niya ang hindi niya mahawakan, ang hindi niya lubusang mahulaan, at ang hindi niya kayang paamuhin. Sa sandaling maramdaman niyang nahuli ka na niya, bumababa ang halaga mo. Hindi ito abstrakto.
Ito ay isang malalim biological na instinct. May pumipindot na switch at ramdam mo ito. Nararamdaman mo kung paanong nagsisimulang gumala ang mga mata niya kapag masyado kang mabilis, madalas at sabik na lumalapit. Ramdam mo kung paanong unti-unting nanlalamig ang mga text niya kapag sinasagot mo ang bawat mensahe bago pa niya maisara ang screen. Hindi niya kailangang maintindihan ng buo kung bakit. Basta alam niya. Naging predictable ka, madali, tapos na. At ang tapos ay nakaka-boring. Ang halaga ng kawalan ng pag-asa, akala mo ang tamang sagot ay ang tiyakin siya. Ipakita ang halaga mo sa mas marami pang effort, papuri at pagsisikap. Pero lalo lang itong nagpapalala. Hindi mo ipinapakita ang pagmamahal. Ibinubunyag mo ang desperadong takot na mawala siya. Kahit hindi ka magsalita, ipinapakita mong mas mahalaga siya kaysa sa kapayapaan mo, sa pag-unlad mo at sa pagkakakilanlan mo. Sa sandaling maramdaman niya iyon, nawawala ang isang bagay na sagrado, kuryosidad. Ang kuryosidad ang makina ng atraksyon. Kapag hindi niya mabasa ng buo ang isip mo, kapag hindi niya alam eksakto kung ano ang iniisip mo, kapag iniisip niya kung pabor ka pa ba sa kanya, tumataas ang pagnanasa niya sa iyo. Hindi naakit ang mga babae sa katiyakan, naakit sila sa hamon. Hinahabol nila ang hindi madaling makuha, yung posibleng makatakas, yung parang pwedeng dumulas mula sa mga kamay nila kung hindi nila pagsisikapan. Pero kapag masyadong available ang lalaki, masyadong bukas ang emosyon, at masyadong uhaw sa pag-aproba niya, hindi siya nagmumukhang gantimpala. Nagmumukha lang siyang opsyon. At ang opsyon ay madaling palitan. Bakit lumilikha ng pagnanasa ang distansya? Kung gusto mong malaman kung ano ang nagpupuyat sa kanya kakaisip sa'yo, hindi ito dahil sa good morning text, sa mga papuri o sa mga pabor. Ito ay dahil sa distansya. Ang espasyong nililikha mo kapag hindi ka nagmamadali para iparamdam sa kanya na ligtas siya. Ito ang paghinto sa pagitan ng mga text niya kapag hindi ka agad sumasagot. Hindi ito dahil sa galit, kundi dahil may buhay ka. Ito ang misteryong nararamdaman niya kapag hindi niya tiyak kung namimiss mo ba siya. At dahil doon mas namimiss ka niya, hindi mo kailangang manipulahin siya. Kailangan mong maging napakahalaga, napakadeterminado, at sobrang nakatuon sa sarili mong misyon na ang oras mo ay nagiging regalo, ang presensya mo ay gantimpala, at ang enerhiya mo ay bihira. Gusto niya ang lalaking naglalakad ng may layunin, na hindi sumusuko, na hindi natitinag. Ang lalaking tumitingin sa kanya ng diretso sa mata, at hindi kailangan ang pananatili niya para maramdamang karapat-dapat. Maging hindi malilimutan, ang lalaking iyon ay hindi nagpapaliwanag ng sarili. Hindi siya nagpipilit patunayan na iba siya. Siya lang mismo, at sa tahimik, kumpiyansa at hindi matitinag na enerhiya na iyon, nahihila siyang palapit nang hindi niya namamalayan kung bakit. Nagsisimula siyang magtanong sa sarili, ang halaga niya at ang kahalagahan niya sa iyo. Hindi dahil pinaparamdam mong kulang siya, kundi dahil malalim sa buto niya, alam niyang hindi mo siya kailangan. Natatakot siya doon. Na-excite siya doon. At doon siya nagsisimulang gustuhin na maging mahalaga sa iyo. Kapag gusto niyang maging mahalaga, nagsisimula siyang mag-invest. At kapag nag-invest siya, siya ang hahabol. Hindi dahil sa desperasyon, kundi dahil sa tunay, likas na atraksyon. Yung uri ng atraksyong mas malalim kaysa lohika. Kaya maging mahirap abutin. Hindi dahil umaarte ka, kundi dahil abala ka sa buhay na nagbibigay sigla sa iyo. Bumuo ka ng katawan na nirerespeto mo. Isulat mo ang mga layunin mo at tuparin ang mga ito. Matuto ka ng mahirap at paghusayan ito. Gumising ka ng mas maaga kaysa sa kanya. Mag-ensayo ka ng mas matindi kaysa sa kanya. Mabuhay ka ng mas buo kaysa sa kanya. Gawin mo lahat ng ito, hindi para ipimpress siya, kundi para kalimutan siya. At sa pagkalimot na iyon, nagiging hindi ka malilimutan. Hindi niya gusto ang lalaking iiwan ang lahat para sa kanya. Gusto niya ang lalaking kailangan niyang habulin para makahabol. Yung hindi agad nagtitext pabalik dahil nasa gym siya. Yung hindi available ngayong gabi. Dahil binubuo niya ang sarili niyang imperyo, yung hindi nagtatanong kung saan siya pumunta dahil nakaalis na siya. At kung mapapatunayan niyang karapat-dapat siya, marahil lang, papayagan mo siyang manatili. Hindi dahil maganda siya, kundi dahil may dala siyang bihirang bagay. Kapayapaan, respeto at debosyon, hanggang sa dumating ang oras na iyon, mananatili kang hindi matitinag
Hindi dahil sa kayabangan kundi dahil naalala mo na, sa wakas, kung sino ka. Tour ang atensyon, ang pera niya hindi libre ang atensyon. Bawat segundo na ibinibigay mo rin ang bahagi ng halaga mo. Bawat mensaheng hindi niya pinagpaguran. Bawat emoji, bawat reply sa 10 oras ng gabi, bawat munting sandali ng araw mo na iniaalay mo sa kanya, may kapalit iyon at napupuno siya, hindi ng pagmamahal kundi ng kapangyarihan. Para sa kanya ang atensyon ay status. Ito ang oxygen niya. Ito ang kumpirmasyong ikaw ay patuloy pa ring umiikot sa kanya kahit na hindi na siya nakaharap sa direksyon mo. Hindi niya na nga kailangang sumagot. Ang kailangan lang niyang malaman ay nakatingin ka pa rin, hawak ka pa rin niya. At kahit gaano siya lumayo, nandoon ka pa rin naghihintay, tapat, malambot at walang laban. Iniisip mo na sa pagiging consistent, responsive at emotionally available, ipinapakita mong ikaw ay matured. Pero ang nakikita lang niya ay isa pang lalaking nagbibigay ng libreng enerhiya nang walang hinihinging kapalit, isa pang lalaking inilalagay ang sarili niya sa ilalim ng babae. At ang anumang bagay na sobra at sagana, nawawala ang halaga. Ang bitag ng libreng enerhiya gusto mong malaman kung bakit siya nagpo-post ng thirst traps pagkatapos ng walang kwentang usapan. Bakit siya nag-upload ng selfies matapos niyang i-ghost ang text mo? Bakit pinapanood niya ang story mo pero hindi sinasagot ang mga mensahe mo? Dahil hindi siya nakikipag-connect, nangongolekta siya. Pinupuno niya ang ego tank niya gamit ang atensyon mo. B. Wala siyang ginagastos para gawin yon, pero ikaw nawawala ang focus mo, ang frame mo, at ang respeto mo sa sarili. Habang iniisip mong interesado pa rin siya, abala siya sa pag-swipe ng mga option niya, sa pag-scroll ng mga papuri, at sa pagpapatibay ng ideya na lagi ka lang nandoon. Sa bawat pakikipag-engage mo, pinapatunayan mong tama siya. Sa bawat comment mong hot o stunning sa mga post niya, nadadagdagan ang halaga ng ekonomiya niya habang nauubos naman ang sayo. Sa tuwing hahabol ka, mas lalo siyang umaatras dahil alam niyang hindi mauubos ang enerhiya mo para sa kanya at doon ka nagiging ligtas. Pero tandaan, ang ligtas ay hindi sexy. Bawiin ang halaga mo, hindi ginawa ang mga lalaki para magbigay ng enerhiya ng walang dahilan. Ang atensyon mo dapat ay bihira, pinipili at pinaghihirapan. Pero karamihan sa mga lalaki ay basta na lang ito ibinibigay na parang walang hanggan. Dahil sa ilalim, umaasa silang may makukuha kapalit. Pagmamahal, sex, koneksyon o validation. At naamoy ng babae ito. Kayang basahin ng babae ang enerhiya mo sa unang ilang text pa lang. Alam niya kung uhaw ka sa reaksyon niya, kung sinusubukan mong magpa-impress, o kung ang self-worth mo ay nakatali sa engagement niya. Sa sandaling maramdaman niya iyon, nagbabago siya. Hindi ka man niya i-block or i-ghost, pero titigil siya sa pagsisikap. Alam niyang patuloy ka pa ring magbibigay, kaya hindi na niya kailangang gawin ang kahit ano. Kung gusto mong makuha ang atensyon niya, bawiin mo ang sayo. Kung gusto mong mag-invest siya, bawasan mo ang investment mo. Kung gusto mong habulin ka niya, maging bihira ka. Huwag mong ipamigay ang halaga mo na parang wala itong saysay. Ang hari sa trono, ang mga lalaking naaalala niya, ay yung mga hindi man lang tumingin ng pangalawang beses, yung mga hindi na tinag, yung mga hindi natakot lumayo. Kailangan mong maging ganong lalaki. Hindi para saktan siya o parusahan siya, kundi para protektahan ang sarili mo. Mahal ang oras mo. Sagrado ang enerhiya mo. Ang presensya mo ay hindi basta regalong ipinamimigay lang dahil maganda siya. Simulan mong ituring na parang ginto ang atensyon mo. Suriin ang bawat mensahe. Bago mo ipadala, itanong mo, pinaghirapan ba niya ito? Bago mo panoorin ang story niya, itanong, ano ang makukuha ko dito? Bago ka mag-double text, itanong, anong pamantayan ang pinatitibay ko? Hindi mo kailangang maging bastos. Kailangan mo lang maging matalino. Maari kang maging emotionally intelligent nang hindi emosyonal na sayang. Maari kang magmahal nang hindi naghahabol. Maari kang mag-alaga nang hindi nawawala ang sarili mo. Bumuo ka ng buhay na sobrang buo, sobrang mayaman, at sobrang makapangyarihan na ang atensyon mo ay magiging pinakamahirap makuha. Iparamdam mo ang bigat ng pagkawala mo. Ipaalala mo sa kanya kung bakit wala kang reply. Ipaalala mo kung bakit tumigil kang magpakita. Dahil sa katahimikan na iyon, nararamdaman niya ang lakas mo. Sa kawalan na iyon, ramdam niya ang presensya mo.
Kung pinahahalagahan ka niya, kikilos siya. Kung hindi, mawawala siya. Pero alin man ang mangyari, panalo ka. Ang mga lalaking nagtatagumpay pang matagalan ay hindi yung mga humahabol. Sila ang mga lalaking lumilikha ng sariling gravity na nagpaparamdam sa babae na para bang nasa orbit siya ng isang bagay na mas malaki kaysa sa sarili niya. Doon siya nagiging curious. Doon siya nagsisimulang humabol. At doon siya nananatili, kaya umatras. Mag-focus muli. Bawiin ang sarili mo. Ang atensyon mo ang trono. Umupo ka rito bilang hari. At bumangon lang para sa isang reyna. Tres, bakit nakakataboy ang mga lalaking? Uhaw ang pagiging needy ay hindi basta asal. Isa itong amoy. Kayang damhin ng babae ito sa sandaling pumasok ka sa mundo niya. Sa sandaling magsimula ka ng usapan, kahit bago ka pa magsalita. Nasa mga mata mo ito, sa tindig mo, sa kilos mo at sa mga sagot mo. Nasa paraan ng pagbuo mo ng pangungusap at sa bilis ng pagsubok mong magpa-impress. Ito ang desperadong pagnanais na magustuhan ka, ang sobrang bilis mong sumang-ayon sa lahat ng sinasabi niya, at ang palagi ang pagiging available. Lagi kang nagbibigay, laging umaabot, laging nag-aalok ng hindi naman niya hiningi. Sa kaibuturan mo, naniniwala kang mas mataas siya kaysa sayo. Umaasa kang kung sapat ang gagawin mo, sasabihin mo, bibilhin mo, o isasakripisyo mo, baka sakaling makita kanyang karapat-dapat at piliin kang manatili. Pero hindi. Hindi niya kaya. Ang kamatayan ng pagnanasa sa oras na makita ng babae na inilalagay mo siya sa pedestal, naiintindihan niya na nakikita mo siya bilang premyo at ang sarili mo bilang pulubi. Walang babaeng kayang mahalin ang lalaking iniidolo niya. Hindi siya makakaramdam ng pagnanasa. Para sa isang taong ang enerhiya ay sumisigaw ng pagdepende, na ang halaga ng sarili ay nakatali sa pag-apruba niya, na tinitingnan siya hindi bilang kasama, kundi bilang solusyon. Kapag ang lalaki ay nabubuhay sa ganitong emosyonal na posisyon, bawat galaw niya, alam man niya o hindi, ay nagsasabi ng kahinaan. Sumasigaw ito sa babae na wala siyang sariling mundo, walang sariling bigat, walang talim at walang direksyon maliban sa validation mula sa kanya. Ito'y nakakataboy sa antas na mas malalim pa kaysa salita o lohika, dahil nararamdaman niya ito bago pa niya ito maisip. At ang nararamdaman niya ay ito, mas kailangan mo siya kaysa sa kailangan ka niya. Iyon ang kamatayan ng pagnanasa. Hindi mabubuhay ang pagnanasa kung ang isa ay gutom at ang isa ay busog. Itinatakwil ng biyolohiya ang kahinaan, uurong siya, manginginig siya, susubukin ka niya. Hindi dahil malupit siya, kundi dahil naka-wire ang biyolohiya niya para itakwil ang kahinaan. Nakaprogram ang instincts niya na hilahin siya papalapit sa lakas, kumpiyansa at katatagan. Kapag kabaligtaran ang inialok mo, kapag naging emosyonal kang pabago-bago, masyadong sabik, masyadong mabilis, masyadong mabait, masyadong available, masyadong humahanga, masyadong expressive sa isang babaeng hindi pa karapat-dapat sa lalim ng enerhiya mo, inaalis mo ang kahit anong tsansa na makita ka bilang lalaking dapat habulin. Sa halip, nagiging lalaking tinatabi lang niya para sa atensyon. O mas malala, nagiging safety net ka habang ang lalaking tunay niyang hinahangad ay abala sa pagiging lahat ng hindi mo. Detached, focused, indifferent at grounded. Masakit at mahapdi dahil iniisip mong ginagawa mo ang tama. Sinabi sa'yo na maging romantiko, mabait at bukas na ibuhos ang lahat. Pero walang nagsabi sa'yo na hanggang hindi pa karapat-dapat ang babae na masaksihan ang lambot mo, ang pagmamahal mo ay walang bigat. At ang pagmamahal na walang bigat ay hindi nakikita. Siya ay gantimpala, hindi layunin kapag ginawa mo siyang sentro ng buhay mo kahit hindi pa siya committed sa'yo. Kapag binigyan mo siya ng boyfriend energy habang tinatrato ka lang niya na parang fan, pinapatay mo ang kahit anong tsansang respetuhin ka niya. Hindi na in love ang mga babae sa mismong pagmamahal. Na-in love sila sa lalaking nasa likod nito. Kung ang lalaking iyon ay hindi namumuno, hindi humahawak ng frame, at hindi nakatindig ng matatag sa sariling pag-iisa, wala ni anumang dami ng pagmamahal ang makakapagpanatili ng interes niya. Kaya lalo kang nagsusumikap, at habang lalo kang nagsusumikap, mas lalo siyang lumalamig. Dahil ang pagiging needy ay isang senyal, isang broadcast na wala kang mas mahalagang gawin. Wala kang misyon na sinusunod at wala kang bisyon na tinutungo. Isa itong magnet na hindi humihila, kundi nagtutulak palayo. Hindi dahil malupit siya,
kundi dahil ibinubunyag ng pangangailangan mo ang kawalan ng layunin. Kapag naramdaman ng babae na ang buong pagkatao mo ay umiikot lang sa panalo niya, tatakbo siya. Dahil alam niyang hindi siya ginawa para maging layunin mo. Ginawa siya para maging gantimpala mo. At ang gantimpala ay hindi hinahabol. Inaakit ito sa pamamagitan ng kapangyarihan, kalinawan at presensya. Sa pagkakaroon ng buhay na sobrang buo na pakiramdam niya, ay pinagpala siyang imbitahin. Hindi karapat-dapat na nandyan, umiiral. Huwag magkumbinsi kapag naiintindihan mo na ito. Kapag tuluyang bumasag ang katotohanang, ang halaga mo ay hindi nasusukat ng reaksyon niya, kundi ng sariling pamantayan mo, titigil ka sa paghahabol. Titigil ka sa sobrang pagbibigay. Titigil ka sa pagkumbinsi sa kanya na piliin ka. Ang lalaking may alam kung sino siya ay hindi nagkokumpinsi. Siya ay umiiral. Ang mga nakakakita ng halaga niya, ang kusa ring magpapakita. At ang mga hindi, kusa ring lilisan. Alinman ang mangyari, nananatili siyang payapa. Hindi dahil wala siyang puso, kundi dahil buo siya. Fourth, ang pagkakahiwalay ay kapangyarihan ng detachment ay hindi kawalan ng pakialam. Ito ay control, ito ay kapangyarihan. Isa itong tahimik, kalmadong desisyon na pagharian ng iyong mga reaksyon. Kumilos sa sarili mong oras at tumangging hilahin na parang papet ng pag-apruba o pagtanggi ng iba. Ito ang naghihiwalay sa lalaking namumuno mula sa lalaking nakikiusap, sa lalaking naglalakad na may layunin mula sa lalaking natitisod sa likod ng pagmamahal. Ang lalaking detached ay hindi walang emosyon, manhid o malamig. Nararamdaman niya ang lahat. Pinipili lang niya kung alin ang bibigyan ng tugon. Ito ang uri ng kapangyarihan na nagpapabaliw sa babae, nagpupuyat sa kanya. At nagpapacheck ng cellphone niya umaasang lilitaw ang pangalan mo. Kapag hindi ka niya makontrol, hindi ka niya mapredikta, at hindi niya kayang diktahan ang nararamdaman mo sa pamamagitan ng ginagawa niya, nagiging bihira ka. At ang pagiging bihira ay hindi mapaglabanan. Ang pagkakamali ng sobrang pagbibigay ang dahilan kung bakit karamihan ng lalaki ay nabibigo ay dahil iniisip nilang ang pagpapakita ng malasakit ay nangangahulugang paliitin ang sarili. Naniniwala sila na ang pagpapahayag ng halaga ay ang sobrang pagpapaliwanag, paulit-ulit na paniniguro, palaging pagsang-ayon, palaging pagbibigay, at palaging pagiging emotional na available, na parang bukas na aklat na walang sikreto. Sa paggawa nito, sinisira nila ang mismong misteryong siyang nagpapakain sa pagnanasa ng babae. Sinasira nila ang distansyang nagbibigay daan para lumago ang kanyang atraksyon. Nakukuha niya ang bagay na hindi naman niya pinaghirapan. Nakikita niya ang lalaking kailangan siya para maramdaman na nakikita rin siya. At kusang umaatras ang instincts niya, hinahatak siya pabalik dahil walang babaeng tunay na makakaramdam ng seguridad. Sa bisig ng lalaking walang kontrol sa sarili, walang panloob na lakas, at walang pundasyon maliban sa reaksyon niya. Kaya't mahalaga ang detachment, hindi bilang taktika, kundi bilang paraan ng pamumuhay. Isang pamantayan, isang code. Ang pundasyon ng atraksyon kapag namuhay ka ng detached, kapag gumigising ka para sa layunin mo, kapag ini-invest mo ang sarili mo sa iyong gawa, kapag hindi nakasalalay ang kasiyahan mo sa mensahe o atensyon niya, may nararamdaman siyang kakaiba sa iyo. Nakakaunting lalaki lamang ang may taglay, tibay, katatagan at tiwala sa sarili. Iyan ang pundasyon ng atraksyon. Hindi nahuhulog ang mga babae sa lalaking ginagawang sentro sila, kundi sa lalaking siya mismo ang sentro ng sarili niyang mundo. Ang lalaking pumipili ng may intensyon, ang lalaking lumalakad palayo ng may kapayapaan, ang lalaking hindi naghahanap ng closure, at ang lalaking hindi nakikipagtalo para maintindihan, dahil ang enerhiya at emosyon niya ay kanya. Ang pagbabago ng dinamika kapag naging ganoong lalaki ka, nagbabago ang lahat. Hindi ka na nagtatangkang may patunayan. Hindi ka na naghahabol ng tugon. Hindi mo na binavalidate ang asal na lumalabag sa pamantayan mo. Basta mo na lang binabawasan ang access. Dinadala mo ang atensyon mo sa iba. Ibinalik mo ang focus mo sa misyon mo, sa bisyon mo at sa landas mo. Doon niya mapapansin ang pagbabago. Doon niya mararamdaman ang shift, hindi dahil binlock mo siya o minura mo siya, kundi dahil hindi ka tumugon kahit paano, dahil umalis ka ng walang pasabi. Dahil nawala ka sa trabaho mo, sa kapayapaan mo, at sa paglago mo.
Bigla hindi na ikaw ang lalaking naghihintay, ikaw na ang lalaking hinihintay. Maaring hindi niya maintindihan kung bakit, pero mararamdaman niya ito sa presensya mo. Sa paraan ng hindi mo paghahabol, sa paraan ng pananatili mong kalmado kapag sinusubukan kanyang asarin, sa paraan ng ngiti mo kapag sinusubukan kanyang subukan. Sa kaibuturan niya gusto niyang malaman, mababasag ka ba? Susuko ka ba? Guguho ka ba kapag lumayo siya? Kapag hindi, kapag nanatili kang matatag, hindi natitinag at nakapokus, makikita kanya, tunay kanyang makikita, hindi bilang opsyon o tagahanga, kundi bilang lalaki. Doon umiikot ang dinamika. Doon muling nag-aalab ang interes sa katawan at damdamin niya sa pananabik niya sa atensyon mo. Dahil ibinigay mo sa kanya ang pinakakaadik-adik na karanasan sa lahat, distansya. At ang distansyang hinaluan ng halaga ay siyang pundasyon ng obsesyon. Ang batas ng pagkakahiwalay karamihan ng lalaki ay hindi kayang tiisin ang detachment dahil hindi nila alam kung sino sila nang wala ang habol, ang drama, o ang validation. Kailangan nila siya para maramdaman ang pagiging mahalaga at pagiging lalaki, kaya ibinibigay nila ang kapangyarihan sa kanya at pagkatapos ay kinamumuhian siya sa paggamit nito. Pero hindi ikaw ang lalaking yon kapag naunawaan mo ang batas ng detachment na simple lang, ang umaalis na wala ka ay hindi kailanman yo at ang anumang bagay na sulit na magkaroon ay hindi kailanman dapat pinapakiusapan para manatili. Ang lalaking alam ang halaga niya ay hindi nakikiusap, hindi nangingimi, at hindi nakikipagdebate sa mga bagay na malinaw niyang nakikita. Lumalakad siya palayo hindi para parusahan, kundi para protektahan ang kanyang kapayapaan. At ang kapayapaang iyon ang dahilan kung bakit siya nagiging delikado. Sa oras na hindi ka na natatakot na mawala siya, siya naman ang matatakot na mawala ka. Hindi dahil nilaro mo siya, kundi dahil nagawa mong supilin ang sarili mo. At sa pagsupil sa sarili, nagiging hindi ka na matitinag. Paano talagang baliwalain siya ang tunay na pagbaliwala sa kanya? Ay hindi ang biglaang pagkawala na parang bula o paglalaro ng batang laro ng sino ang unang magte-text. Ito ay ang pag-abot sa antas ng lakas ng emosyon at panloob na katiyakan na ang presensya niya o kawalan nito ay walang impluensya sa direksyon mo, walang kapangyarihan sa mood mo, at walang kontrol sa araw mo. Ang pagbaliwala ay hindi tungkol sa pagpapanggap na wala kang pakialam. Ito ay tungkol sa pagtigil sa pagkaadik sa reaksyon niya at sa paghiwalay ng iyong halaga mula sa kanyang interes. Para magawa ito, dapat kang maging lubos na nilalamon ng iyong layunin na ang kilos niya ay nagiging ingay na lamang sa background ng orkestrang bumubuo ng buhay mo, maging dalubhasa sa pause. Ang totoo, karamihan ng lalaki ay nabibigo, hindi dahil mahina sila pisikal, kundi dahil hindi nila sinanay ang isip nilang maging immune sa emosyonal na manipulasyon. Hindi nila napag-aralan ang pause. Hindi nila natutunang umupo kasama ang discomfort nang hindi nagmamadaling ayusin ito, nang hindi agad nagbibigay ng reassurance, o nang hindi sinusubukang palambuti ng tensyon kapag siya'y biglang lumayo, sumusubok, o binabawi ang init ng kanyang atensyon. Kapag siya'y lumayo, madalas ginagawa niya ito para makita kung hahabulin mo siya. At kapag hinabol mo, eksakto ang nakikita niya, na ikaw ay umiikot pa rin sa kanya, naghahanap pa rin ng kanyang approval at ibinabalanse pa rin ang halaga mo batay sa reaksyon niya. Doon mo siya nawawalan ng respeto. Hindi nahuhulog ang mga babae sa mga lalaking kaya nilang kontrolin ang emosyon. Nahuhulog sila sa mga lalaking sila mismo ang kailangang abutin. Hindi mo siya mapipilit na abutin ka kung palagi kang abot kamay, kung palagi kang nauunang mag-text, palaging nagtatanong kung ayos lang ba siya, o palaging nagpo-post ng stories na alam mong mapapanood niya sa pag-asang mag-react siya. Hindi iyon pagiging lalaki, hindi iyon lakas. Iyon ay pagiging dependent na binalot lang sa anyo ng romansa at iyon ang pinakamabilis na pumapatay ng atraksyon. Itigil ang pagpapakain sa apoy kaya paano nga ba siya baliwalain ng tama? Itigil ang pagpapakain sa apoy. Itigil ang palaging pag-react. Itigil ang pagiging predictable. Itigil ang sobrang pagbuhos ng emosyon sa isang taong hindi pa naman nagpapakitang karapat-dapat siya rito. Pumunta ka sa gym nang hindi ipinopost. Mag-focus sa negosyo mo, sa mga proyekto mo at sa edukasyon mo. Paunlarin ang sarili mong kakayahan sa katahimikan.